Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talinteman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here, and I think it should be a really interesting and fun topic. What are the things you want to learn? So I want to take it from there and then I listen to them. Meron silang mga mithiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. sa akin po, sa mga kabataan, use competence as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Attorney Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinin sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life teaching, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Paying taxes is a civic responsibility. It is a way for individuals and businesses to contribute financially to the government, which in turn uses this revenue to fund public services and infrastructure. These services can include education, healthcare, roads, public transportation, and more. Safeguarding taxpayers' rights and promoting efficient tax administration is therefore the core of the Ease of Paying Taxes, or EOPT law. It's a win-win situation for both taxpayers and tax authorities. In this week's episode of Bridges, we will learn about this act and how it strives for a system that benefits everyone involved, and how it makes tax compliance easier for the taxpayers. With our very special guest this afternoon, welcome to Bridges. I'm Attorney Dwight Ramos, the President of UST Alumni Association, Inc., and I'm very glad that you could join us today. This episode is brought to us by the UST Law Alumni Foundation and the UST Alumni Association. Before we continue, may I ask our audience to please remember to like and share our show and subscribe to the UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Magandang hapon, magandang gabi, and magandang umaga to all our listeners and viewers worldwide. We indeed have a very interesting topic today, and I'm by my lonesome due to some changes, but that does not stop us from having a wonderful conversation with our very special guests. Our very special guest is Mr. Lito Malabanan, who is a CPA since 1983. He earned his MBA from the De La Salle University in 1993 and taught accountancy briefly at Beltran in the 90s. He practiced tax compliance and planning for the last 30 years. So let us all welcome our very special guest to Bridges, Mr. Lito Malabanan. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Yes, Sir Lito, and of course, you're wearing the yellow shirt. That means you are a true blue fan. And thank you for joining us. Thank you sa inyo. Bigaling sa inyo to eh. Thank you. Galing from the Alumni Association. But of course, Lito Malabanan here is no stranger to the USC Alumni Association because he's the chairperson also of an alumni association. So Lito, ano yung alumni association ninyo? UST High School Alumni Alliance. I am past president of that association. Yes. And alam niyo po, based on my experience and thinking talagang pagka
ang Alumni Association sa high school. Parang para sa akin, mas malakas yung bonding dyan kaysa sa college. Totoo ba yun, Sir Lee? Mas marami. Kung baga sa basketball team, medyo deeper lang ang bench namin kasi meron kami abogado, meron kami doktor, meron kami CPA, meron kami engineer. Correct. And having said that, I'm sure you spent a lot of your growing up days really dito sa UST, no? And how was your experience being in high school in UST? Invisible ako niyan. Hindi ako masyadong, mabait ako eh. Mabait akong estudyante, hindi ako masyadong napapansin. Okay, so, sabihin ko, parehas pala tayo mabait. but of course, you went on to become a CPA and then at your MBA. But it's really very important to note that you have been practicing accountancy, no? I think all from the time you graduated, no, talagang ikaw nag-practice na ng accountancy. Actually, since I was first employed, nagtrabaho muna ako for a while, and then I resigned when I graduated. When I earned my MBA, I ventured into the open world. At yun nga, I ventured into tax compliance kaysa sa audit and assurance. Medyo mas maraming nangangailangan ng tax compliance kaysa audit and attestation. So doon ako pumunta kasi mas maraming nangangailangan doon. Yes, and I guess we can say you never look back since then. Hindi na, oo, kasi marami nga Marami talagang nangangailangan. In fact, yung laman ng aking computer na taxpayers, mahigit 100. Mostly kaibigan, relatives na, tinutulungan kasi kulang ang mga nag-aasikaso sa kanila. Lalo na ngayon, paglabas nitong EOPT. Lalo na ngayon. Nabanggit mo na yung ating EOPT or shall I say RA 11976. Gaano ba ka bago ito, Sir Lito? Is this Nagsimula ito, the law was signed in January. And but when you look at the law, it is not yet implementable until the President asks the Commissioner of Internal Revenue to promulgate the revenue regulation. So doon pa lang siya magiging effective. Once na lumabas na yung mga revenue regulations, effective na yan after 15 days. Yeah, so nag-effect yan, technically, nag-effect siya April 27. Paglabas ng implementing rules and regulations as probably we may call it. Tumabas ang implementing rules and regulations, especially yung mga importante, April 11. So, implementable na siya ng April 27. Dapat, ganun na tayo. Sundin na natin yung bago. Correct. And sa first word pa lang ng batas sabi niya ease of paying taxes, no? Sino ba talaga ang na-ease up dito, Sir Lito? Is it really the taxpayers or is it the revenue officers? Para masagot natin yan, tingnan natin yung batas. Tingnan natin yung law, yung first page ng law. Sige. Tingnan na, medyo maliit medyo maliit, pero babasahin ko tingnan mo yung number 1 dyan, yung law, balik dun sa law. Balik dun sa law. Tumalon yung tumalon yan yung law. Tingnan mo yung number 1, 4 yan. Kung titingnan nyo, medyo maliit lang, pero 4 yan. Yung number 1, yan yung para sa ating taxpayer. Ang sabi dyan, protects the rights of the taxpayer. Yun yung ease of paying taxes. Kaya lang merong 3 sa ilalim. Yun naman, yung hinihiling nila sa atin. Hindi naman pera yung hinihiling nila. Hinihiling lang nila na i-adjust natin yung sumunod tayo dun sa makabagong procedure para mas madali silang makakolekta. Yun lang naman ang hinihiling ng gobyerno sa atin. Sa una, mahirap. I must agree. Mahirap sa una. Pero katulad din lang naman ng, kahit anong gawin natin, sa una mahirap pero matututunan din sa kalaunan. Makaka-adjust din tayo dito sa bagong batas na ito. Yes.
And you're actually talking about the policies, no, of the state as itong 11976. At looking at what you're showing us, mukhang kinatay niya ang yung National Revenue Code of 1997 sa dami ng inintroduce yung amendments. So, doon pa lang sa maraming dinagdag pero marami ding tinanggal na pabor sa atin. Mamaya meron akong isang i-explain na talagang pabor sa atin if only for that change. Okay na kahit na medyo magbago tayo ng procedure if only for that change. You're talking of this law becoming a tax reform law. Yes. So, meron talaga. This change proves na talagang ang intensyon ng law na ito is to protect the welfare of the taxpayer. Mamaya, pagpunta natin dun sa deeper into the law. Yes, but you're also saying na it balances things out that while it does make it easier for the taxpayers, may hiningi rin yung gobyerno na ibinigay ng Kongreso. Oo, doon sa yung 2, 3, and 4, modernization ang hinihiling nila. Modernization. Consistency of application. Doon nagkakaroon ng problema, nagkakalituhan ngayon dyan. Paano i-implement? Kasi nga, medyo bago. Medyo mahihirapan. Iisipin ng taxpayer, teka, lugi ako doon parang advance na kinukolekta sa akin yung tax Yan ang medyo magandang talakayin. Talaga ba? Talaga bang lugi tayo o pareho lang naman? Okay. And also, it says about updating the taxation system. Oo. Yan yung part na mahirap lalo na sa mga micro. Yung mga maliliit na taxpayers na hindi naman umaabot sa 3 million ng sales nila. Sila ang medyo lubhang mahihirapan. Yes, you said micro, sila yung mahihirapan, pero I think this was also made for them, di ba? Kasi meron na ngayon different categories and they are recognized. To be, one classification. Micro. The intent of this law is to protect especially the micro and the small. When I say micro, sila yung mga less than 3 million ang sales. Small, less than 20 million. Sila talaga ang medyo inaalagaan dito. Okay. So, that being said, Sir Lito, so ano yung mga revenue regulations ba na issue na that you mentioned? Yan. Kung pwede ko lang simulan, tayong mga taxpayer, pag nakita natin titong law, sinabi merong bagong law. Yung law na yan, foreign to us. Ang kailangan nating tingnan yung revenue regulation. Yung next slide. Revenue regulation. Next slide natin. Yan. Ngayon, doon sa law, nakapaloob doon sa law, dati, ang revenue regulation daw, makikita natin yan na ipinapublish sa dyaryo. Sa bagong law, sabi ng BIR, hindi, makikita nyo na rin sa website. Tingnan nyo na lang sa website, mas madali. So pag pumunta kayo sa website ng BIR, yan ang makikita nyo. 2024 Revenue Regulations. Ngayon, yung mga revenue RRs, kung tawagin, pertaining to EOPT, yung kasunod na slide please. Yan yun. Yan yung mga revenue regulations na dapat basahin ng mga taxpayers at kung dapat talaga medyo sa panahon ngayon, kailangan nyo na ng tulong. Kailangan nyo humingi ng tulong not necessarily from CPAs but from knowledgeable tax technicians para ma-implement yung batas, maintindihan yung mas maigi. For example, I will try to explain this, ika-categorize ko to into four classifications in a give and take format. Ibig sabihin, ano ba yung ibibigay sa atin ng gobyerno, kapalit nun, ano naman ang hinihiling nila? Parang gano'n natin to pag-usapan. Number 1, ang ibinibigay sa atin ng gobyerno, number 1, ito pera talaga. Sabi ng gobyerno sa atin, hindi nyo na kailangan magbayad ng 500 pesos annual registration fee. Wala na yan. Thank you na. Hindi nyo na kailangan bayaran yan. So, malaki ang tama sa BIR nito
Kasi there are about 1,100,000 taxpayers. 500 pesos yan. So ang tama sa BIR nito is 550 million. Mawawalan ang BIR ng 550 million kasi binigyan tayo ng tigpa 500 pesos every year. Plus more, yung mga micro at saka small taxpayers, ito yung less than 3 million, less than 20 million ang revenue per year. Binawasan ang kanilang penalties. Pag hindi ka nakapag-file, ang surcharge mo na lang, imbis na 25%, 10 na lang. Imbis na ang interest rate, imbis na 12%, 6 na lang. So, yung dalawang yun, malaking bagay sa atin kasi mas mababa yung kailangan nating bayaran. Pero may hiling sila. Meron silang hiling. Anong sabi naman ng gobyerno? O sige, bigay namin sa inyo yan. Hingi naman kami, ito yon. Yung preservation ng books of accounts. Dati, 3 years. Ngayon, 5 years na. Ibig sabihin, pag final mo, for example, yung 2023, final mo ng April, kailangan itago mo yung libro mo hanggang 2029. So, dati hanggang 2027 lang, ngayon hanggang 2029. Bakit? Okay. Sa tingin mo, attorney, bakit? Bakit? Bakit kailangan nating itago ng mas matagal yung libro? To give the BIR more time to check on those non-complying taxpayers. And hopefully, pag nakita nila lahat yan, mabawi nila yung 550 million naman na binigay nila sa atin. Kasi wala silang kulang ang resources nila to check on everyone. So pinipili lang nila yung malalaki. Hindi na napupuntahan yung mga maliliit. Kasi nga 3 taon mo lang pwedeng itago yung mga books of accounts mo eh. Pag wala na yung books of accounts, nag-prescribe na, hindi ka na ma-audit. Yun yung unang-unang bigay sa atin ng BIR. Okay. Okay. So, is it sinking into you? So, di ba? Give and take. Give and take. Yeah. Actually nga, what you're saying is this is actually a balanced view from the Congress, giving both the taxpayer some concessions, but also giving the revenue officers some concessions as well para mas mapapanaman nila yung kanilang tax administration function. Correct. Okay, so number 2. Number 2, ito naman yung bigay na naman sa atin. Kasi this came about because of the pandemic. Nung pandemic, bawal lumabas hindi ba? Bawal lumabas noon. So, ang sabi ng BIR sa atin, teka, nasubukan natin nung pandemic. Ginawa nila once From now on, according to this law, you can file anywhere. File anywhere na ngayon, kahit saan. Halimbawa, taga Las Piñas, ang negosyo ko nasa Mandaluyong. Before the law, pupunta pa ako ng Mandaluyong para lang mag-file ngayon. Kahit dito ko na sa Las Piñas i-file, pwede na. O di maginhawa, di ba? Maginhawa. Hindi ka na mape-penalize. Dati, laging dyan. Dati may penalty yan, di ba? Malaki penalty. Meron din kapalit yan. May hiling din ng BIR dyan. O sige, bigay namin sa inyo yan. Baka naman pwede. Gamitin nyo na yung aming application, yung software na EBIR form. Doon na kayong mag-file. Doon na. Wag na kayong pumunta sa BIR, humingi nung tax return, fill upan manually, tapos pumunta sa bangko. Doon na lang. File nyo, pindot-pindot sa computer, submit, antayin lang yung confirmation nila, ipapadala sa iyo. Pagkatapos, hindi mo na kailangan pumunta ng bangko. PayMaya. Bayaran mo sa PayMaya. Hindi ka naalis ng bahay. Yun ang kapalit. Convenient, but you have to study, you have to learn. Learn how to do it. Or get someone who can do it for you. Yeah, but that's also number 1, taking advantage of modern technology. No, the program and the internet that of course we now all have. To of course, syempre pag digitize na yan, mas madali rin for the BIR to monitor and to have the data that they need para sa kanilang trabaho. But also probably, Sir Lito, no, it also opens up opportunities for you
mga practitioners because number one, sabi mo nga, mahirap lang itong ease of paying taxes law na ito sa umpisa kasi of course it's new. We have to first understand it. But then of course may mga services din siguro na you can offer, no? Lalo na sa mga micro, yung mga nasa palengke. Anong naiisip mo diyan? Magkakaroon kasi hindi naman talaga kailangan na full-blown CPA ang gumawa nito eh. Yung mga certified tax technician, meron ng ganun ngayon. Pwede na sila. Basta marunong ka lang. Alam mong gawin ito, pagkatapos tulungan yung mga taga-ano, collect a certain small amount fee for for the effort. Kakaroon pa nga ito ng ng parang industry in itself kasi madami talaga yung mga ang benta, yung mga micro, madami talaga yan. Ang hope ng BIR dito, dahil madali na, makukolektahan na din yung mga dating nahihirapan silang kolektahan. Yun ang hope. Parang parang sugal eh. O sige, bigay namin sa inyo yan. Hindi nyo na kailangang bayaran yan. Pero teka muna, tulungan nyo naman kami. Di ba? Teka muna, liwanagin ko lang, hindi ako nagtatrabaho sa BIR. Naiintindihan ko lang kung ano yung gusto nilang mangyari. Which is, I think, from where I am sitting, naman, it is true. Especially the next one. Yung regalo nila sa atin, yung next, yung number 3. 4 lang naman ito eh. Yung number 3, ito yung para sa akin, if only for this gift by the government, tanggap ko na yung EOPT. Ito yung this one, if only for this, tanggap ko na EOPT. There is this section in the tax code that is feared by everyone. Yung section 34K. Takot na takot dyan ang mga taxpayer. Lalo na yung mga malalaki. Yung malalaking taxpayers, yung mga medium to large. Bakit? Ano bang sabi ng 34K? Sabi niya, yun daw expenses na binabawas mo sa income. Bukod sa dapat ordinary, necessary, at saka reasonable, kailangan daw mag-withhold ka ng tax naman nung vendor mo. Para naman, withholdan mo yung vendor mo, tapos i-remit mo sa gobyerno. Ito problema. Dahil dyan sa section na yan, pag hindi mo nagawa, halimbawa, ang malaki kang kumpanya, ang purchases mo, 50 million. Ang withholding tax ng 50 million na 1% is only 500,000. Hindi mo na nakolekta. Alam mo kung magkano ang penalty niyan? Babalik yung expense na yan, magiging income ulit. Pagkatapos mo multiply mo sa income tax rate na 25%, magbabayad ka ng 12.5 million plus interest and penalties. Ang sa 100 million na revenue, ang benchmark tawag dito income tax benchmark is around 6 million only. 6 million lang. Madadagdagan ng 12.5 million yung income tax mo dahil dito. So ngayon, laging nagkakagulo dyan pagka may audit. Nagkakagulo, wag naman, di ba? So ang ginawa ng presidente, sabi ng Congress, para wala ng gulo, tanggalin na natin yan. Alisin na natin yung feared Section 34K na yan. So, pag hindi mo nagawa, hindi ka nakapag-withhold, bayaran mo na lang yung kulang. Bayaran mo, 500,000 lang naman, hindi kamali ka eh. Kaya lang, di-attempt mong kolektahin ulit doon sa hindi mo nadetakan. I-attempt mo ulit. So, hindi ka talaga natalo. If only for this yung provision na tinanggal to ako being a practitioner, okay na sa akin tong EOPT. Thank you. Maliwanag na usapan. And there is more. Yung number 4, yung huli. There is more. Pero bago tayo pumunta dyan, anong naging basis or anong rationale? Bakit yan i-inis up yung item na yan? Is it because talagang mahirap mag-comply dyan at talagang maraming nagre-reklamo? Or in the end, it will be better off for the government? Yan, natingin ko. Kasi may mga lobbyists dyan eh. These lobbyists, negosyante yung mga yan. Lahat kami alam namin yan eh. Takot kami dyan eh. Na laging ang pinagkakaguluhan niyang, isipin mo ang laki ng tama. Ngayon, siyempre, if
if you go back to the policy statement, no, nung batas, maliwanag sabi doon, to protect the welfare of the taxpayer. Hindi pa masyado namang excessive yun. Porque hindi mo nagawa, imbis na bayaran mo lang, abay, i-disallow na yung buong expense at papatungan ka ng 25% income tax, malulugi ka. The BIR is not out there to, lose taxpayers. Di pag nalugi yung taxpayers, hindi mababawasan yung magbabayad ng tax. Okay, well said. So, diba? that is a reform, I guess. It is reasonable. Ito, if only for this, para sa akin, it is a reasonable ni-repeal yung law Kasi nga, parang, mali nga yata ito. Diba dapat talaga tanggalin. Ito po, tagal na yan 1997 pa yan, ngayon lang ni-repeal. Kasi, right. 1997, no? Matagal-tagal. Oo, ang tagal na. Ngayon, ang tagal ng pinagtatalunan yan. Sa wakas, ni-repeal din. Okay. And what is the next one, Sir Lito? Yung last. Ito yung last. Ibig mo, pagkatapos ito, tapos na tayo. Ito yung pinagkakaguluhan. Kasi pagka, alam mo, pag nag-i-invoice ka, when you shoot out an invoice, there is an entry space there na nakasulat, business style. Ang problema dyan, halimbawa, bumili ka ng something sa vendor mo, pinadala sa iyo yung invoice, nakakalimutan niyang fill upan yung business style, hindi niya nalagyan ng laman, disallowed yung expense, bayad ka na naman ng income tax. Hindi mo naman kasalanan yun, di ba? Hindi mo naman kasalanan na yung binigay sa yung invoice, walang nakasulat na business style. Ang may kasalanan, yung vendor. Pero ikaw ang mape-penalize. Bakit? Hindi mo pwedeng i-claim na expense. So tinanggal na yan. Sabi, sige, bigay na namin sa inyo yan. Bigay na namin. Ito yung pinakamalaking kapalit. Sabi ng BIR. Ito yung pinakamalaki na ikinagagalit ng ating kumpanyera dyan. Nagagalit siya dito. I mean to say, those who are rendering services like, well, of course, security agencies, ganyan, ano? Oo. Ngayon, pakita yung RR3. Pakita yung RR3. Diyan. Next. 3. Yata niya. Yan, RR3. Ito yan. Yan, RR3. Yan, tingnan niya yan, Yan, RR3. Yung last sentence nung yung last 2 words ng first paragraph, yung scope. Pag bumabasa tayong mga taxpayer, when we read the revenue regulation, ang unang-una nating titingnan dyan, yung scope. Bago mo tingnan kung ano man yung pinag-uusapan dun sa batas, tingnan mo muna yung scope. Sino ba ang tatamaan? Sino? So dyan, makikita mo dun sa huli, yung last sentence, ang tatamaan, VAT and percentage tax. Sabi niya, ang sapul dito, VAT and percentage tax. Hindi income tax. Yun lang, VAT and percentage tax. Ang tawag namin dito, nung nag-aaral pa kami ng accounting, business tax. Business tax ang tawag dyan. So ngayon, ano tama? Ano bang sabi? Mula ngayon, sabi nila, lahat daw ng sales, accrual na. Anong ibig sabihin nun? Pag naningil ka, kahit hindi mo pa nakokolekta, due na ang tax. Due na ang VAT and percentage tax. Ngayon, balikan ko yung sabi ko kanina, bakit ko ini-stress yung VAT and percentage tax? Kasi ang income tax, dati ng accrual yan, dati ng ganon, na ang binabayaran nating tax, yung sales natin na sinisingil natin kahit na hindi pa natin nakokolekta. Dati na yon. Ngayon, dalawang klase, there are 2 types of sellers. Sellers of goods, sellers of services. Like security agency, yung ating sponsor ngayon. Yes. Seller of services yan. Dati, binabayaran niya yung tax pag nakakolekta siya. Dati.
Sabi Correct. ng BIR, ang bagong law, ay hindi na. Pareho ka na ngayon ng seller of goods. Sinisingil mo pa lang, bayaran mo na. Yan yung RR3. Yan yung pinagkakaguluhan ngayon. Nagkagulo dyan. May problema. Ano yung problema? In-address yan sa RR7. RR7 naman tayo. Nagkaroon ng problema dyan. Ito, tingnan ulit natin, sinong tatamaan? Ang tatamaan daw dito, all VAT registered persons. All VAT registered persons. Tingnan mo hindi kasali ang OPT, ang percentage tax. VAT registered person lang. Kaya yung nagsasabi sa atin na sumunod tayo sa procedure na to, naalala mo yon yung sinulatan ko, hindi tayo kasali dyan. VAT registered person lang ang kasali. Bakit? Why? Because of the forms. Ang form kasi na ginagamit ng seller of goods is an invoice. At pag nakolekta mo, meron kang ibibigay na collection receipt. Ang VAT nasa invoice. But remember that, slowly. Ang VAT nasa invoice. Ibig sabihin, pag binigay mo na yung invoice, naningil ka na, babayaran mo na yung VAT. Yung mga sellers of services, hindi sanay doon. Ang mga sellers of services, pag naningil ka, pag binigay mo yung official receipt, saka mo pa lang babayaran yung VAT. Yan ang problema. So ngayon, anong sabi ng BIR? Teka muna, ano ngayon ang gagawin? Sabi dun sa RR3, kailangan daw pareho na. So, ang solusyon doon, ang immediate solution, itapon yung mga form. Yung mga form na ginagamit ng sellers of services, itapon, palitan, at gayahin ang sellers of goods. Yun yung solusyon. Dapat, immediately. Okay. Kaya, alam mo, ang kumita yata dito, yung mga gumagawa ng mga rubber stamp. Hindi nga. Nagkagulo nga kasi. Nagkagulo nga. Kaya ang ginawa ng BIR, merong matalino dun sa BIR. Nakaisip siya ng paraan. Kasi nga sabi ng BIR, hindi papayag yung mga tao niyan. Pag ang gagawin mo, patatapon mo sa kanila, paano kung bagong print? So meron dong matalino sa BIR, naisip niya, teka, may paraan dyan. Sabi nung matalino sa BIR, gamitan natin ng rubber stamp. Yeah. Rubber stamp daw. So yung gagawin mo, yung dati mong invoice, yung dati mong official receipt na nandun ng VAT, nandun yung VAT mo sa official receipt Yes. Sabi nila, tatakan mo daw. Palitan mo yung nakalagay na OR, official receipt, guhitan mo, tatakan mo, invoice. Yun ang pansingil mo. Ba, okay nga, galing. Oo nga, Kaso sabi nung isa sa BIR, teka muna, anong gagamitin ng mga mamang pangsingil? Ginamit mong invoice yung OR. May paraan dyan, sabi nung taga-BIR. Magpagawa ka rin ng bagong stampa, rubber stamp. Yung ibang OR naman, ang i-print, ang itatak mo, not valid as input claim. Not valid as input claim. So, dalawa yung stamp pad mo, dalawa yung rubber stamp mo. Yung isa pang bill, yung isa pang kolekta using the same old official receipt. Yun ang pinagkakagulahan ngayon kasi hindi naiintindihan. Hindi ito problema ng BIR Maganda yung procedure na sinet ng BIR Hindi naiintindihan noong mga taxpayer. English kasi. Hindi naiintindihan. Kaya kailangan ng ganito Kailangan merong magpapaliwanag na hindi ganito lang yan. Stopgap measure lang yung ginawa ng BIR para na rin sa atin. Sayang naman yung form. Sayang naman kung itatapon. Okay. As a matter of fact, ang pinagkakaguluhan ngayon sa online, pwede ka na rin talagang magpagawa ng rubber stamp tsaka maka-order ng stamp pad, But Ang galing, alam mo, ang bilib ako doon sa nakaisip. Ang galing Rubber stamp lang, okay na. Wala kang itatapon. Correct. Nagawa yung batas. Na-implement yung RR3 nung ginawa yung RR7. Correct. Alam mo, naglabas pa ng bagong RR11. Naglabas pa. Bakit? Kasi ang sabi ng BIR sa RR7, hanggang December nyo lang pwedeng gawin yan
Nagreklamo yung mga taxmen. Paano 50 pads yung pinagawa ko? O sige, atras si BIR, atras. O sige, ubusin nyo na. Kung kailan maubos, tsaka na kayo magpa-print ng bago. Tama kung iisipin mo, mabait sila. Talagang pag nagreklamo yung taxpayer, sunod sila. Ang may kasalanan dito, kaya nagkakagulo, yung taxpayer, hindi niya naiintindihan ito. Isipin mo, ang liwaliwanag nakasulat dito, ang tatamaan lang ay VAT registered. Pati ba naman yung nagbabayad ng percentage tax, pai-implement mo tong invoicing requirement, wala namang input yung dokumento niya. Hindi naman pakikinabangan, hindi naman yung VAT. Yes. Diba? Maraming hindi nakakaintindi nito. Pero kung iisipin mo, simple lang Yes, behind the rule is that ito talagang sa mga pang-VAT registered lang. Pang-VAT registered lang. Pag hindi ka VAT registered, it does not affect you. Wala namang input dun sa dokumento, walang VAT sa dokumento. Ang maganda sa OPT, maganda dyan sa other percentage tax. Kung magkano ang sales mo, times 3% bayaran mo. Yun yung maganda doon, simple, maliit, simple lang siya. Kaya lang, kung ako ang taxpayer, pipiliin ko pa rin ng VAT. Bakit? Hindi maakin yung perang yun Yung VAT yung 12%, di ba? Pagka meron ako selling price, for example, 100, dadagdagan ko lang ng 12 pesos. Hindi na maakin yun Ibabayad yun ng customer sa akin. Ibibigay ko din sa BIR. Hindi ko pera yun Samantalang yung percentage tax na 3%, sa bulsa ko manggagaling yun. Ako talaga magbabayad. Kaya ako tatanungin, tatanungin ako ng taxpayer, sa tingin mo mas maganda? VAT o percentage tax? VAT. Di akin yun Hindi ko naman pera yun And precisely, yun naman talaga yung reason kung bakit meron tayong VAT. Also to help, of course, the taxpayer, yung business owner. Yun naman talaga, if you really understand the way it works, is talagang it is made also for the taxpayer or for the business person or business entity. Ngayon, meron tayong tanong sa online. Paano yun? Kailangan ba ibigay agad sa BIR yung nakolekta ng sellers of services? Ano kayang ibig sabihin ng tanong? Ang ibig sabihin lang nun, yung detalye kasi nito hindi natin pinag-usapan Kasi ang for example, value added tax, quarterly yan. So pagka nag-issue ka na, para madali, pag nag-issue ng invoice, in one quarter, katulad ngayon, i-add mo yung April 1 hanggang June 30 na invoice mo, times 12%, ibayad mo sa July 25. Ganun yan. Hindi naman, today, i-remit mo na, hindi. July 25, quarterly. Ganon. Dati kasi, ang pinagbabasihan, koleksyon. Hirap na hirap ang BIR mag-audit. Sipin mo yung ITR based sa invoice. Total mo yung mga invoice. Pero ang VAT, ito-total mo naman mga koleksyon. Hindi magtatama yun Sabi, pag inaudit ka, ang hirap nilang i-reconcile. Pag ginawa mo nga namang accrual across the board, income tax, percentage tax, madaling mag-audit. Pareho yung lalabas na amount Kung ano yung nandun sa ITR, yun din ang lalabas na amount dun sa value added tax return. Madaling mag-audit. Madaling makita kung sino yung hindi tama ang ginagawa. Yes, and that's why at the end of the day, if you talk about this tax reform, it is really reform on business taxes. Oo, ito. Tapos na kasi yung income tax di ba yung create law, yun yung income tax, saka yung train law. Ito ngayon, this is for business tax. Okay. Tama. And I think with that as a background, dapat maintindihan talaga ng ating taxpayers na whether purely income, business, talagang ito, magkakasama ang mga reforms na ito sa nagawa in this very recent history na nga natin. How did this develop? Ito ba, there was some clamor, you were saying some lobbying or the stuff, but it's all started from the train up to dito sa EOPT na ito. Anong background nito? Paano ito kumbaga naluto? Ako sa tingin ko matagal na tong nakaplano. Talagang dadaanan nila lahat.
So nung una, yung individual income tax ang pinatamaan. Pagkatapos yung susunod, corporate income tax. Tapos ito ngayon, business tax naman ang tinamaan. Meron lang akong gustong sabihin sa ating mga taxpayers, kasi para maintindihan natin kung bakit natin kailangang bayaran ito. Kasi sabi ng World Bank, pag ang isang economy daw ay nakakakolekta ng 15% or more based on GDP, dapat okay yung economy. Dapat okay ka kasi nakakakolekta ka ng tax na around 15% or more. Ang ating GDP yata, if I'm not mistaken, is around 24 trillion. 24 trillion ang ating GDP. Ibig sabihin nun, ang dapat kolektahin ng BIR as a minimum is 3.6 trillion. 3.6 trillion. Alam mo ba kung magkano ang ating national budget? Okay. 5.7 trillion. 5.7 trillion, 3.6 trillion. Nakita mo na yung disparity? Kailangan talaga nating tulungan ang BIR na makolekta yung 3.6 kasi hindi nila ma-meet yung 3.6 na to eh. Tingnan mo noong ginawa ang train law, meron silang bagong batas na nilagay doon na pwede ka nang magbayad ng pag ikaw ay less than 3 million ng income, micro, pwede kang magbayad ng 8% across the board. 8%. Anong composition nun? 3% percentage tax plus 5% income tax. You know ang hinihingi lang pala sa atin ng gobyerno is 5% income tax. Maraming, graduated yung rate, pero pagdating sa dulo, ang hinihingi lang pala nila sa atin is 5%. Siguro dun sa mga malalaki, 6%. Siguro, kasi yung 5% based yan dun sa rate na 20%. Siguro pagka ikaw ay malaking taxpayer, ang hihingi naman sa ng BIR at sa benchmark is 6%. That's, yung 6%, isipin mo, hindi ba siya mukhang siyang familiar? Sounds familiar? Ano yung 6%? Di sa sa capital gains. Correct. That is a reason for the 6%. Going back to sinasabi ng World Bank na 15. 12% VAT plus 5 or 6% income tax. Ang total niyan is around 17-18%, way above the 15%. So there is a chance, kung tutulungan natin ang BIR, there is a chance na ang magiging utang natin, kunti na lang. Diba? Huwag lang sumama ang loob natin. Kung binigyan naman nila tayo, sabi ko nga sa inyo, yung kinatatakutang Section 34A, binigay sa atin ng gobyerno yan. Sumunod na tayo, makisama na tayo sa kanila. Gawin na nating yung kanilang naisin, yung number 2, number 3, number 4 doon sa policy statement, modernization. Pagbigyan na natin ng gobyerno. Kasi kung hindi tayo rin, mababaon tayo sa utang. Every time nagkakaroon ng shortfall, uutang. Tayo rin ang tatamaan Bayaran na lang natin. Maliit lang naman. Yun namang 12%. Alam mo, hindi mo nararamdaman yun. Every time bumili ka, may dagdag na 12%, hindi mo naman nararamdaman yun. Ang nararamdaman lang talaga natin, yung 5 or 6% na income tax. Yun lang ang nararamdaman natin. Ang kawawa, alam mo, Attorney, kung sino? Dito ang kawawa, empleyado. Bakit? Diba ang kanilang income tax rate is 35% in excess of 8 million. Diba? 15% in excess of 250,000. Isipin mo yun, ang pinakamaliit na tax na babayaran ng empleyado, 15, samantalang yung mga negosyante, ang hinihingi lang ng gobyerno, 5. Yeah. Actually, akala ko sasabihin mo kanina, ang pinaka-tinamaan dito yung mga senior citizens. He was talking about this VAT and all this. Well, yung sabi mo, hindi natin nararamdaman, probably on a general sense, no? But basically, probably some sectors really also feel it. But as you were explaining itong business tax na to is supposed to be reforming in a way na pagdating ng panahon, come to sum it all up, it will ease our
our burden of paying our international debt, no? And then in the meantime, goes back to our economy. Precisely. Yeah, Precisely. yeah. And so in the long run, in the long term, and on the bigger picture, you're saying this is really actually also a true reform that we can, as you were saying, give it a chance. And alam natin, mahirapan tayo sa umpisa, pero once you get the hang of it, nagagawa na natin yan. And meron naman tayong mga tax practitioners, meron naman tayong mga computer specialists na pwedeng tumulong sa atin in really taking advantage at sumama na tayo sa gobyerno. Yung sinasabi nilang, hindi lang to about rates, hindi lang ito about percentages, but it's also about using technology. Yeah? And to our advantage. At sabi nga doon sa batas, no, several times, I think it is mentioned, best practices. Yeah. Best practices. Correct. Diba? So ano ito parang sinasabi lang naman dito. Alam mo, ako ang paniwala ako. No? Nahagip dito yung mga sellers of services kasi ginawang approval. Yun namang ibang taxpayers dati ng approval. Dati na silang approval. Para bang ipinapareho lang. Ang point ko rito is ganito. Huwag nang sumama ang loob natin. Napakatagal na panahon namang nakinabang tayo. Isipin mo, yung mga sellers of goods, dati na silang approval. Tayo ngayon pa lang. Ngayon pa lang. But sobra, isama na tayo para nga naman madali. Kahit na, ako for example, mas madali ko nang magagawa yung income tax at business tax. Bakit? Pareho na Pareho na. Pareho ng accrual So mapapadali na rin ang trabaho ng mga tax practitioner. Yeah, but of course, that being said, merong nabago na at least kung may advantage ako noon, medyo nawala. But now you're trying to convince, like probably yung mga security services na pwede na rin sigurong tanggapin nyo ito, and then probably it will help in the general scheme of things, no? But I'll ask you now as a tax practitioner, is this really a welcome development for taxpayers sa tingin mo? Ako na if you look at it kasi pagka ang tingin mo dito inward looking ka na malaki babayaran ko. Malaki babayaran ko dito, mas malaki. Oo, mas masakit. Pero pag tiningnan mo naman yung macro, yung teka muna, pag hindi ako nag-contribute ngayon, kawawa naman yung mga anak ko. Mababaon sila sa utang. So itutulong na ako ngayon. Gagawin ko na yung dapat kong gawin. Para dun sa kinabukasan, sa atin din mabalik. Di ba? Yung titipirin mo ngayon ang magbabayad, yung salinlahi mo yung anak mo, yung apo mo. Di ba? Okay. Kaya nga ginagawa ng BIR na available na yung technology, andyan na. Ang pinapakiusap nila, gamitin na natin. Gawin nating madali para sa atin na mag-comply. Ngayon, what am I to think? Halimbawa, ayaw mo. What am I to think? Ayaw mo bang mag-comply? O talaga lang ayaw mong matuto? What? Ano ba yun? Ano ba talaga ang rooted na dahilan kung bakit ayaw mo? Well, at the end of the day, alam mo naman, tayong mga, not only Filipinos, but I think humans for that matter, alam mo, pag may mga changes talagang, hindi naman sa ayaw, but probably it's difficult to put in changes. Pagka may mga dumaring na changes, medyo may konting resistance. But looking at the other side naman, in terms of the revenue officers of the BIR, is this something that you can say is also a welcome development for them? I think so. Kasi it is easier na nga Kasi you can already look at it sa standpoint ng macro When you look at a taxpayer, alam nila ang benchmark When you look at a taxpayer and they audit, ngayon nga pala I forgot to, napansin ko this is not in the law. Ang audit ng income tax at saka audit ng yung business tax, magkahiwalay na. Dalawang audit na ang natatanggap. Hindi dati, all internal revenue tax. Isang sweeping yan, ngayon magkahiwalay. Iba nag-o-audit ng income tax, iba nag-o-audit ng business tax. So ngayon, having said that, mas madali na para sa kanilang mag-audit. Mas madali. Kasi pareho na yung basis.
Pareho. Titingnan lang nila yung apat na return kasi apat ang mind you ang 1702 apat yan, quarterly yan. Ang VAT return 2550 apat din yan. So pwede na nila i-compare tama ba to? Pareho ba? Dati nahihirapan sila rito pagka services kasi yung isa approval, yung isa cash basis. Okay, that being said, yung audit ng income, yung audit ng business tax, parehas na yan kamo, but I think very importantly, dito naman sa batas na to, classify na talaga ang mga taxpayers. Ano? Classify. Ang purpose lang naman kasi, kaya nila classify yan. Kasi para nga doon sa benefit nung micro and small. Kasi ang tatamaan lang ng benefit na yon, micro, 3 million, small, 20 million. Hindi kasali yung medium up to 1 billion, tapos yung large in excess of 1 billion. Pangalawa, yung large taxpayer service. Dati hindi malinaw yung kanilang guideline, ngayon malinaw na. Pagka ang sales mo is more than 1 billion or more, large ka na. Dati nang may medyo malabo, hindi mo ma-sense kung baka tamaan ako, baka maging large ako. Siyempre, kinatatakutan yan eh. Baka maging large ako. Kasi pagka large ka na, doon ka na sa national nagbabayad. Okay, but well, wag na 'yon, no? Dito tayo sa baba. To be or to take advantage of the provisions of this act. Gusto ko maging micro. Di ba? Pwede ba 'yon? Who determines if I'm micro o ano? The sales. Kung ang sales mo is not in hindi ka 3 million, you are micro. Hindi mo 'yon makokontrol. In fact, baka magkaroon ng problema nga dyan kasi pagka ang sales mo is less than 3 million, you can opt to pay percentage tax, which is only 3%. Ang problema dyan ganito, pag alimbawa sinuwerte ka, lumagpas ka ng 3 million, patay ka, bayad ka ng 12%. Kailangan, kulang ka ngayon, 3%, binayad mo lang 3%, dagdag ka ng 9%. Kasi, ang maliwanag usapan doon, kailangan, pag alam mong lalagpas ka na, magpalit ka na ng registration. Mag-VAT ka na. Hindi ba pwedeng pag ano yung classification ko at the start of the year, yun na lang muna at kung sumobra ako. Yan nga, kaya nga, that is a going quarter by quarter calculation. Kaya nga ako, ang sinasuggest ko sa taxpayer, mag-VAT ka na agad. Simula pa lang VAT na. Kasi ang totoo nun, hindi naman sa iyo yung VAT na yan eh. Idinagdag mo lang yan eh. Ibibigay mo sa gobyerno. Hindi katulad ng 3%, sa bulsa mo manggagaling yan. Akala mo lang maliit, pero sa bulsa mo yan manggagaling. Samantalang ang VAT, idadagdag mo. Kaya lang, i-remit mo sa gobyerno. Doon, attorney, nagkakaroon ng problema. Kasi hindi naiintindihan ng mga tao, akala nila kanila yung 12% VAT. Kaya masama ang loob nila pag inihingi na ng gobyerno. Kasi akala nila kanila, hindi ho atin yan. Yung value added tax na idinadagdag natin dun sa presyo, hindi ho yan atin. Yan po ay pera ng gobyerno na sinisingin nila doon sa customer mo na inihahabilin lang sa atin at kailangan nating ibigay sa kanila. Hindi ho atin yan. That being said, and from that perspective, sige. But I think, going back just a bit naman na uli dito sa batas na to, no? May mga bago, no? Like sa payment, sabi mo nga, no? May mga bago dyan. Sa tax procedures, yan, binago. Registration procedures, no? Binago rin yan. At invoicing, kanina, sabi mo, nagkakatulo because of the invoicing. But at the end of the day, no, how does this really protect? No, if we are to say protect and safeguard the taxpayers' right, kasi yun ang about the number one policy of this law. The only way I can answer that is pagdating kasi sa registration, tax administration yan. That is no direct benefit to us kasi administration yan. That is more modernization. So actually, alam mo madali na ngayon mag-register kasi karamihan online na eh. The only reason you will have to go to the BIR is to pick up the document. Pwede mo talaga siyang gawin online. Although, ako kasi, di ba, old-timer ako, gusto ko face-to-face eh.
So while I do some of the efforts online, gusto ko pa rin pumunta sa BIR. Gusto ko pa rin yung, alam mo yun, yung personal approach. Yung, tsaka mamasyal. Di ba? Noong pandemic, dalawang taon tayong, di ba, sa bahay lang nagtatrabaho. So pagkakataon na nating makawala ngayon. Plus the fact na some of the BIR offices are now located in the in the mall, shall I say. But nabanggit mo na rin, no? But let me just for emphasis ask you again, how does it really modernize the tax administration, as you said? They are sa tingin ko, the direction that they are going is online filing and online payment. Kasi yung pera kasi isipin mo, immediately they made Paymaya payment, yung pwede ka magbayad sa Paymaya, talagang hindi mo kailangan umalis ng bahay. So yung gagawin mo lang, harap ka sa computer, pumunta mo, validate, save. You don't even have to print. Submit, wait for the confirmation, kunin mo yung cellphone mo, bayaran mo sa Paymaya. Yun ang direction na pinupuntahan nila. And mind you, we're only talking about small and micro and small. Yung medium at saka large, na sila, they are mandated to use the electronic filing and payment system. Iba yun. That is a bigger system. Talagang doon na papunta, wala na tayong magagawa. Parang, para tong kariton na gumugulong pababa ng bundok. Hindi mo na siya mapipigilan. Sumakay ka na lang. Sumakay na lang tayo. Kasi, pagbigyan na natin, marami namang ibinigay sa atin. Ibinaba yung create law, ibinaba yung income tax. Binigyan tayo ng noong train law, ibinaba yung ating estate tax at saka donor's tax. Pagbigyan na natin to, itong isang to. Ang point of view ko nga dito na nagrereklamo yung mga sellers of services. Ang point of view nila, dati kung magbayad kami, cash basis, ngayon gusto accrual na. Hoy, yung sellers of goods, dati ng accrual. Lugi sila. Di ba? So, ibig sabihin, kung titingnan mo positively, ang tagal kong nakinabang. Since 1997, cash basis ako. Ngayon lang ako magiging approval. Nalamangan ko yung sellers of goods. If you look at it really differently, Yeah. That's from another perspective. But of course, meron din silang masasabi dyan. But ako naman, just going back to what you said on the tax reform, yung payment, yung filing, pati yung pagbili ng stamp pad at saka rubber stamp. Pwede online, di ba? Pwede deliver. Hindi na kailangan pumunta pa sa labas. Para yan. Pwede mo na ipa-deliver, di ba? Alam mo, ano lang yan, stopgap lang yan. They really have to, pag naubos na, they have to change the forms para hindi magulo. Kaya lang naman magulo ngayon because of that. Kasi nga, yung hindi naiintindihan yung batas. Kaya nga ang payo ko sa mga bumabasa ng mga tax regulation, pag nakita nyo yung mismong law, do not concentrate on that. Tingnan nyo yung revenue regulation. Yun ang basahin nyo. At ang unang-una nyong hanapin, yung scope. Sino ba ang tatamaan? Bago nyo tingnan kung ano yung tama, alamin muna, kasali ba ako rito? Kasi baka naman hindi. Diyan nagkakagulo. Hindi kasi you have to understand. Like for example, in your corporation, you have tax clerks who might misunderstand the law and then require the vendors to submit to certain procedural changes na hindi naman dapat para sa kanila. Diyan dapat mag-ingat ang mga korporasyon. Yes, hindi applicable sa kanila and it will make it harder for those whom you are dealing with, and it also wastes some of your time. Maraming alam mo, hindi ko lang alam Sana naman hindi. Baka naman yung iba dyan, kaya lang maraming hinihingi, dinidelay lang yung payment. Baka naman ganon. Diba? Wag naman, di ba? Sabi, hindi, kailangan ganito. Sabi ng BIR, ganito, yung pala, dinidelay lang yung, pero wag naman. Hindi naman fair yun. Alam mo, tuloy yung isang kakilala ko, galit na galit sa BIR. Hindi naman BIR ang may kasalanan nun, yung
Ayaw na talaga magbayad. Di ba? Pero wag mo nang pangalanan kasi syempre baka maging advertisement dito show natin. But that being said, all these things of course are from your point of view as a practitioner for more than 30 years, and so I like the practicality of how you approach and looking at it on the micro and then the macro. But at the end of the day, may kinalaman ba rito yung pandemic? Did it hasten yung law na ito because of the experience or? I think so. Kasi natuto tayo, pwede pala. Di ba, nung twice na April 15 dalawang April 15. Oh, sige, file anywhere, sabi. File anywhere daw. Although mahirap yung para sa bureau mahirap yung para sa kanila. Kasi yung papel, mapupunta sa lugar na hindi naman ikaw doon. Kaya ngayon, since na-experience na nila, sige na nga, pumayag na tayo. Pero hindi naman kapalit. Digitalization, yes. Diba yung kapalit? Gamitin mo EBIR form. Although naglagay naman sila ng leeway. Kung hindi pwede, sige, mag-file ka pa rin ng manual. Naglagay naman sila ng gano'n Kaya lang, para in general, please lang. Ibig sabihin nito, ganito. Sabi dun sa batas, kung hindi kaya, sige, mag-file ka ng manual. Pero ang practical implementation nito, pag pumunta ka sa BIR at nagbayad ka na nagpunta ka na, tuturuan ka nila. Ganito ho yan, ganito ho yan. O kaya, punta ho kayo dito, ito ho yung mga listahan ng mga accredited tax practitioner o pumili na lang ho kayo dyan. Yes. Kasi ina-accredit din kasi ang mga tax practitioner. Correct. And in relation to that, I think marami pa tayong mga tanong, marami pang mga agam-agam dyan. But I think at the end of the day, it starts from what you mentioned earlier on. You go to the website now of BIR and look at the revenue regulations that are related to this business tax reform. At makikita nyo at mapag-aaralan natin, adjust and see kung talaga namang applicable ba sa atin or hindi. But at the end of the day, yes, hindi na ako pupunta sa marami pang tanong. Isa na lang. Sir Lito, anong message mo naman sa taxpayers in general when it comes to this business tax reform law? If you cannot afford to engage a tax practitioner, if you cannot afford, at may anak kang, senior high school, di pag-aralan. Pagpaturo. Ako, for example, halos 100 ang ginagawa kong tax returns. At ibig sabihin, teens, taxpayers na walang bayad. Di ko sinisingit. Kasi merong nagbabayad sa akin, pero dahil nga kamag-anak, kaibigan, hindi marunong, tinutulungan ko. Iniisip ko na lang, good karma. Baka sakaling, the Lord look favorably on me and say, sige, tutulungan kita, di ba? Kasi tinutulungan mo yung iba So, marami akong kaibigan na ako na ang gumagawa. Ako na rin ang, ako na rin nagbabayad, Paymaya, pinapadala nila sa akin yung bayad nila. Wala nang dokumento. Isipin mo kung nagagawa ko. Kung nagagawa ko yun, magagawa nyo rin. Huwag nyo naman akong baka naman yung mga kaibigan ko dyan, maging 200 yung laman ng aking computer. Well, totoo yan. And ako mismo will bear witness to that. Alam nyo, itong si Sir Lito po, tinutulungan naman niya ang mga alumni associations natin. In terms of that, also for free, is always available. Especially, of course, the Mother Association, yung Alumni Association Inc., and then all our alumni associations sa bawat college at mga interest groups. And we thank you for that, Sir Lito, and also we thank you for joining us this afternoon. Of course, this is something new, as you said, but at the end of the day, mahirap lang siya dahil bago, but pag ito napag-aralan natin, it will really be quite better for all of us because it's a reform in our taxation system. But at the end of the day, it also goes back to the bigger picture of helping our economy and helping our nation move forward. So, precisely. Correct. So maraming salamat, Sir Lito, for joining us once again, and hope
to see you in our future shows. Again, talking about taxation. Maraming salamat din. Maraming So, yeah. salamat sa pag-imbita. Thank you And, very much. Thank you. And this has been a very interesting learning session. The time went by so fast. We do fully understand that paying taxes is essential for the functioning of government and the well-being of our society as a whole. So your presence here with us this afternoon has been great help to us, Sir Lito, and you, just like you, those who often labor when it comes to paying our taxes. But today's session has indeed made it appear simpler for us, thus we expect greater compliance by everyone. And let me say that once again, also to all our viewers worldwide, once again, thank you for joining us. And before we end the show, we would like to thank all our alumni, students, and friends who have faithfully watched. And of course, our sponsors, the UST Law Alumni Foundation, Inc., and Enriquez Security Services. And we share with you the blessings of Bridges, and do continue to stay with us, like and share our show, subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges can be watched in our YouTube channel. Thank you for joining us today, and do watch Bridges again next Tuesday for another exciting episode. Real estate naman po tayo next week. Always remember, here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the evening. God bless us all. Mabuhay.